Okay, magandang araw, mayong hapon, mayong adlaw sa tanan, Bisaya man o Tagalog. Welcome sa ating YouTube channel. Sa mga datihan man na nag-subscribe at saka yung mga bago, marami pong salamat sa inyong suporta. Ito yung gawan ko ng reaction ito si Jane Fajardo. Alam niyo to si Jane Fajardo, ito yung spokesperson panahon ni ni General Marbil. Ito yung tagapagsalita niya at dumating si Torre, siya pa din, hindi nagbago ng spokesperson itong si Torre. Kung ano yung dumaan na administrasyon sa PNP chief, yun na rin din ang kanyang tagapagsalita. Although ito sila close to kasi nung hinuli itong si dating Pangulong Duterte noon sa di ba? Sa may Villamor, magkasama na to sila ni Jane Fajardo. At ito ngayon, tatanggalin sa bagong acting PNP chief itong si Jane Fajardo, itong si Nartates, tatanggalin niya at ipalit itong si Tuanyo ba ito, yung official din sa PNP na medyo kalbo. At para sa akin, mas okay ito si Tuanyo. Kasi itong si Tuanyo kasi, lalaki, at ito si Jane Fajardo kasi, subok na natin to. Anong klaseng subok? Subok sa pagkasinungaling. Kasi ito yung hinabol tinakbuhan si Senator Bongo doon sa Villamor Airbase na may tinanong si Senator Bongo tungkol dito nung panahon na nasa taas ito sa Villamor Airbase, itong si dating Pangulong Duterte, at tinanong itong si Jane Fajardo. At tinakbuhan ba naman? At may video ako nung nakaraan, pero ibalik lang natin tong video na to, na tinakbuhan si Bongo, na ayaw niyang sagutin. Ito. Yes. Hindi ako pinansin ni Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP. Pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marbil kanina, pwede pumunta doon sa Vice City. Pwede tanongin? Alam namin? Ma'am? Kayo po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview Bakit kanya? Dapat kinahanap. Person, ayaw mo sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin daw doon Tinatakbuhan na si Senator. sa airport. Sa Villamor. Ayaw lang po sabi ko. Spokesman ko ng PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRRD. Hawak na ba nila si PRRD, sir? Kung spokesperson ka, ayusin mo pagsagot. Ayusin mo pagsagot mismo doon sa lugar na yon na nandoon kayo, nag-usap kayo ng senador, nagkausap kayo sa senador na ito. Ayusin mo. Huwag kang magiging bastos kasi hindi kayo nagkausap ng yung formal talaga nag-uusap. May ganun siya. Ang pala daw niya noon, hindi daw siya pwede magkuminto, kaya pala gumanon siya. Nakikita naman natin itong babae na to may bigote. Kayo na humusga kung bakit may bigote to. At sa forma pa lang niya, pang bigote ang dating At saka hindi lang may bigote, may pagkasinungaling pa. Ganon siguro karamihan pag may bigote, sinungaling, no? Kasi nakikiliti yung dito nila, no? Dito nakikiliti yan kasi may bigote. Kita naman natin kung saan mga bigote ni Jane Fajardo. Sayang lang itong pangalan nito ni Jane Fajardo. Dapat Jean Claude Van Damme ang tawag ko nito sa kanya kasi may bigote. Tsaka alam nyo na kung anong forma nito. Tapos ito yung palusot niya nung time na yun na bakit niya tinakbuhan si although hindi niya tinakbuhan daw itong si Senador Bongo. Ito yun. Responsibilidad ko bilang tagapagsalita po ng Philippine National Police na sabihin po kung ano po ba talaga yung mga totoong pangyayari sa mga nangyayari po sa ating pong bansa, lalong-lalo na po if it involves po Philippine National Police. Tinatanggap po natin yung mga pananalita po ng ating kagalang-galang na Senador Bongo at
even prior po doon sa Senate hearing ay nagsalita na po ako ng ilang beses para personal pong humingi ng paumanhin kung may na-offend po natin in any way yung ating kagalang-galang na senador. There was no intention whatsoever to disrespect him, and in fact alam po mismo po yun ng ating kagalang-galang na senador na nung aming encounter po doon sa airport ay alam po niya yon na nung tinanong po niya kung po pwede po silang sumunod po doon sa Villamor Air Base ay sinagot ko po siya at sabi ko, I'm sorry sir, I don't have any authority to grant your request because hindi po ako ang nagdi-decide po. And in fact, he asked me sino po. Si Chief PNP po, but however po ay umalis na po si Chief PNP. In fact, I was supposed to join the Chief PNP doon po sa convoy po, pero umalis po yung sasakyan. That was the main reason kung bakit nakita po ako doon sa CCTV na tumatakbo para habulin po yung convoy po ni Chief PNP at since yung sasakyan ko po nadala ay malayo po yung pinagpaparkan, but there was no intention to ignore, even disrespect po ang ating mahal na senador. At doon naman po sa sinasabi po niya na issue na pagsasabi ko po ng totoo doon sa mga supposedly at allegedly and reportedly na umiiyak po ng mga pulis, sinabi ko na rin po yan, na ipaliwanag ko na rin po at responsibilidad ko bilang tagapagsalita po ng Philippine National Police na bago po ako maghayag ng anumang pangungusap at statements po ay directly po akong nagtatanong doon sa mga concern na PNP personnel at ako po mismo ang tumawag po sa director po ng Special Action Force kung saan naka-assign po itong sinasabing pulis na umiyak, and no less than the director ang SAP po na nagsabi na hindi naman po, and that was the main reason kung bakit nung tinanong po ako ay sinabi ko na hindi naman po totoo yon. And in fact, I was there. Personally, wala naman po akong nakitang umiiyak po doon, and that is precisely the reason kung bakit yun po ang sinabi ko. So hindi yun na akin pananalita, kundi kinonfirm ko po yan sa mismong commanding officer po nitong mga pulis na sinasabi na nai-report po na umiiyak. Ang daming palusot. Ang daming mga sinasabi. At yung sinasabi niya na may umiyak daw na mga pulis o mga babaeng pulis doon sa paghuli ni dating Pangulong Duterte. Totoo, mayroon ho yun. Kaya lang pagdating nito ni Jane Fajardo, sinabi niyang wala. Sinabi niya man yan, may nagtatanong daw siya. Although nandun din ako sa time na yun. Nandun ka nga kasi ikaw yung ikaw yung nagpapadala dito kay Pangulong Duterte sa Dahig eh. Tapos sabihin mo, walang umiiyak doon, mayroon. Nakikita ka sa video eh. Ako nga mismo, nakikita ko sa video yun eh. Umiiyak yung mga pulis eh. Naawa doon sa matanda eh. Tapos sabihin niya, wala daw umiiyak. Eh, mayroon nag-confirm doon mismo na umiiyak yung mga pulis. At nakikita ko sa video yun eh. Yung bago yun hampasin ni Hanilit Avancenia, yung isang police woman doon, na pinalayo si Kitty Duterte na sinabi, akin na yung anak ko, tapos binato yung cellphone ni Hanilet na malutong talaga yun na tumama sa police woman na yun. At bumukol yun eh, yung police na yun, di ba? Tapos may ano pa ngayon, nakakasuhan daw tong si Hanilet pero hindi tinuloy yun nitong si Torre. At ito na ngayon si Torre at itong si Jane Fajardo, tigbak na sa kanilang posisyon. Buti nga talaga. Mga sarap magmura talaga nitong Brigadier General to na may bigote. Buti nga sa kanya, tanggalin kasi sinungaling eh. Babaeng tao, hap-hap, no? Kababaeng tao, sinungaling, magsabi pa siya na hindi daw niya tinakbuhan na yung pinarkingan daw niya ng kotse malayo at saka iniwanan daw siya sa convoy ni Marbil. Kana pa kasi sinungaling nitong babae na to. O babae ba? Ni paring Jane eh. Nako. Tapos, ito yung si Nartatis. Ayaw niya itong magiging kasama sa trabaho itong mga ganitong mga kasinungaling na mga tao. Alam naman natin si itong si General Torre. Napakasinungaling din to. Ito, sinabi talaga, mayroon naman akong, ito yung spokesperson daw niya. Itong si Tuanyo ba ito? Basta Tuanyo. Yung, in fairness naman kung si Jane Fajardo kung na nagiging totoong lalaki ito, mas dihamak naman, mas gwapo si Tuanyo kay Jane Fajardo, kay Jane Van Cloud Van Dam. Tingnan mo itong sinabi ni Nartatis. Ipapawalang bisa sa ilalim ni Nartates, alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yan. Sabi ni Nartates, malinaw naman daw na merong
Administrative Control and Operational Supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan daw ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. if we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander, we will audit yung unit. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong spokesperson ng PNP, kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano. Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Tapos na ang laban nitong mga galamay ni kay Marbil dati. Wala na si Torre, wala na to si Jane Fajardo. Kasi si Jane Fajardo kasi, kung official kayo sa PNP ho, wag naman ganun kasinungaling kayo. Ilang beses na kayo nagsisinungaling, yung hindi umiiyak, yung tinakbuhan mo si Senator Bungo na nandoon ka mismo sa Villamor Air Base mismo. Sabi mo, malayo yung pinarkingan mo, iniwanan ka ni Bakit idaan mo pa sa takbo? Sir, excuse me. Ganon, ma'am, ha? Ganon. Sir, excuse me. Wala na ho dito yung convoy ni PNP chief. Hahabol ho ako. Tapos yung mga tanong nyo ho, sir, pwede di ko mo na masagot ngayon yan. Ganon dapat kapag kapag spokesperson ka. Anong sabi ni may sinabi si Senator Bungo, anong klaseng yun? Anong klaseng spokesperson yun? Hindi sumasagot. Ganun ka lang sa kamay. Wala akong ganito. Kasi nga, may mga script kasi kayo nung time na yun. Kung anong sasabihin nyo nun, hindi nakasulat pa yung script. Kaya ngayon, hindi mo talaga pwedeng sagutin. Pero nung nagkaroon na kayo ng script, anong sinabi mo dito sa press con na to? Yun na yung sinabi niya. Na wala siyang intensyon na bastusin si Senator Bungo. Walang intensyon nga. Pero kitang-kita na tinakbuhan mo. Hindi ganun dapat. Nasa kayo nasa serbisyo kayo nung time na yun. Isa pa, dating presidente ang inyong hinuli. Nandoon kayo sa taas nung time na yun, na umakyat kayo sa taas, tapos yung dating presidente nandoon. Nako, parang kung ikaw ba, Jen Fajardo, kung may tatay ka, di madurog puso mo dun sa nakikita mo yung 80 anyos, 79 years old na yun. 79 pa si dating Pangulong Duterte nun na nakaupo na lang sa sopa. Pagod na pagod, haggard na haggard dahil galing sa biyahe yun, galing Hong Kong yun. Tapos, ang gusto ninyo, pa kayo doon, ang dami-daming mga batalyon ng mga pulis, tapos ang kalaban nyo dating presidente na isang bodyguard lang na doon, ayun, pamilya ni dating Pangulong Duterte. Pero isang katirbang mga pulis na doon, sa labas at saka sa loob ng Villamor Air Base. Grabe, ang kakapal ng pagmumukha nitong mga opisyal na to. Buti nga sa inyo na tinanggal na rin kayo. Ito si Torre ngayon, nasabi na 4-star general, wala na. Malaglag na yung isang, na yan. Ang ko niya, makikita ko lang kay Torre ngayon, kanya-kanyang laglag na yung yung star niya na falling star na ba? Yung ganun, ngayong gabi isang star, bukas isang star, hanggat maubos yung apat na gabi na star, laglag ni Torre, wala na yan. Ngayon? Nagsalita na siya na wala siyang sama ng loob, si Torre. Imposible. Ikaw ba binastos na tanggalan ka ng natanggalan ka ng posisyon mo dyan sa PNP chief? PNP chief ka, hindi ka pwedeng na wala kang naramdaman nun. Tapos pangiti-ngiti ka pa, Torre, na wala akong to be honest, wala akong sama ng loob. Paano to be honest na hindi ka nga sumipot sa turnover kahapon? Kung talagang wala kang sama ng loob, sports ka lang, di pumunta ka kahapon sa pag-turnover, pagtanggal ng mga star mo. Ngayon, ang 4-star general mo, sabi ko nga, kanya-kanya ng yan, falling star na yan. Ewan ko, anong gagawin na ni Torre ngayon. Palagay ko na to, security guard na to sa Camp Crame. Palagay ko. Kasi wala nang saysay yung niya ngayon Maglilib na lang daw siya, maglib ka na. Dalhin mo na tong partner mo si Jen Fajardo. Mga parehas kayong mga parehas kayong mga sobrang kayabangan ninyo
Akala kasi ninyo, nasa tugatog na kayo ngayon. Wala lang, parang ano nyo ba na hindi na tayo pwedeng makababa, nandito tayo lagi sa taas. Eh ngayon, saan kayo ngayon pupulutin? Jane Fajardo, ito yung ano, di ba? Sa region, bandang Pampanga to, siya ito ang regional director, RD ho ito, sa may, dito sa may Central Luzon. Yun ang pagkakaalam ko, hindi ko na na-research yan, kung siya pa rin ho ba ang RD din sa may regional director sa sa Central Luzon. Dito sa bandang Pampanga, Bulacan, isang RD ho dyan, siya pa ang spokesperson. Ayos, doble trabaho Ang sipag ni ni Jane Fajardo. Ang tindi nitong bigotilya na babae. Ang lupit na to. Ay nako, Jane Fajardo. Yung one-star general mo, one-star ka general, ewan ko lang, baka balik ka sa yung parang bulaklak dito. Masilbi itong mga general na to, mga sinungaling kasi to Mga pagkasinungaling nyo, mga kayong unang lumabag sa batas Di buti nga sa inyo. Puwera na kayo. Goodbye na sa inyo yung mga ganyang klaseng kahambugan ninyo.